Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 183. In our verse for today, Psalms 121 verse 5 and 6. Ang sabi dito, ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo. Siya'y kasama mo upang ikaw ay patnubayan. Hindi makakasakit sa iyo ang init ng araw o ang liwanag ng buwan kung gabi. Grabe init ng panahon ngayon, no? Nakabalita na ba kayo ng isang tao na nasunog yung buong katawan dahil sa init ng araw? Kapag nagluluto tayo, di ba, tas napabayaan natin na sobrang init, di ba, nasusunog yung niluluto natin. Imagine kung halimbawa, yung araw na out of control. Ano kaya mangyayari sa atin, no? Napaisip lang ako kasi maraming mga tao hindi naniniwala sa Diyos. And isa sa obvious na ebidensya na totoo ang Diyos is meron kasing nagko-control. Biruin mo, merong nagko-control dun sa init na hindi ka masusunog. Kasi imagine mo kung sobrang lakas na nung init nung araw, di ba? Kamusta naman tayo rito mga tao? Sobrang buti ng Panginoon dahil kinokontrol pa rin niya. Kung tutusin, kung magagalit siya, todo niya yung init ng araw, di ba? Sunog lahat tayo mga tao. Pero sobrang habag ng at biyaya ng Panginoon sa atin. Talagang kinokontrol niya yun kahit masama ka, kahit mabuti ka. Sabi nga, di ba, nagpapaulan ang Diyos same sa mga mabubuti at mga masasama. So pantay-pantay siyang tumingin ng mga tao. Isa yun sa napakagandang katangian ng Panginoon. Pantay-pantay yung grasya na pinagkakaloob niya sa ating lahat ng mga tao. Ganon yung ugali ng ating Panginoon. The same na God na lumikha ng langit at lupa, siya rin yung same na God na lumikha sa atin. Imagine natin yung universe, imagine natin yung mga planeta na hindi nagbabanggaan, di ba? Maybe doon sa mga tao hindi naniniwala sa Diyos, dapat isipin nila yun eh. Bakit hindi nagbabanggaan yun, di ba? Maaaring merong someone na all-powerful, napakamakapangyarihan para mag-control nun. Tama. At kung yun ay nagawa niyang kontrolin, at yun ay nagawa niyang gawin, same lang din na siya yung gumawa rin sa bawat isa sa atin. Imagine niyo yung pagtibok ng puso natin, di ba? Hindi ba natin naiisip na meron talaga nagpapatibok? Na kapag sinabi niya na, wag tumigil na natin pagtibok ang puso mo, tapos na, di ba? Or yung matutulog tayo, di ba? Inaantok na ako, matulog na ako. Pero yung pagising, tulog ka, hindi mo alam kung kailan ka gigising, di ba? Pwede ka na yung hindi gisingin. Pero salamat sa habag at biyaya ng Panginoon. Sobra yung kabutihan niya na patuloy niya tayong ginigising pa rin sa bagong umaga. Sabi dun sa verse na binasa natin, ang Diyos ang nag-iingat sa atin at kasama natin ang Panginoon. Meaning, kung paano niya kinokontrol na hindi magbanggaan yung mga planeta sa kalawakan or yung mga stars na ginawa niya. Alam niya yung nangyayari sa buong kalawakan at alam din niya yung nangyayari dito sa mundo. Yes, may pakialam siya sa bawat isa sa atin. Alam niya tuwing may kalamidad. Alam niya tuwing may mga pagsubok at kahirapan. Alam niya lahat yan. At hindi niya inaalaw na mangyari ang mga bagay-bagay, mabuti man o masamang pangyayari. Hindi niya yan inaalaw na walang purpose. Laging merong reason si Lord. And minsan naiisip natin, ay, masama si Lord, bakit niya hinayaan na mangyari to, di ba? Pero lagi nating isipin na laging may purpose kung bakit nangyayari ang mga bagay na nangyayari. There is always a purpose greater dun sa iniisip natin. Pag may nangyayari sa atin, mabuti o masama, akala ba natin nagugulat si Lord? No, He is all-knowing God. Hindi siya masusurprise. Alam na niya simula pa nung una. Hindi ako expert dito pero ang sabi kasi 'di ba yung ozone layer daw. Meron daw ozone layer para protektahan tayo dun sa init ng araw. Imagine niyo kung walang ozone layer nung ginawa niya yung mundo, 'di ba? Hindi pwedeng aksidente lang yun may nagkabanggaan sa kalawakan tapos aksidente na lang lahat yun. There must be a creator talaga, and that is syempre naniniwala naman tayo na may Diyos talaga na lumikha ng kalawakan, ng langit at ng lupa. Ang nakakalungkot lang, sinisira natin yung bagay na ginawa ng Panginoon. Nasisira na rin yung ozone layer, sabi nila, because sa mga pollutions, and kapag nasira daw yung kaya rin nagkakaroon ng global warming, ganun. Kung totoo man yun, ginawa ng Lord yung ozone layer to protect us, but tayo mismo mga tao sumisira dito. Bakit? Nagkakaroon ng baha, ginawa ng Lord yung mga puno para pigilan yung mga baha. Pero
Sino sumisira? Tayo ring mga tao dahil sa ating kasakiman, katamaran, diba? Yung tapon na lang dito, tapon doon. Diba? Dahil sa ating pagiging irresponsable, katapon ng basura kung saan-saan, pagkalbo ng kabundukan, pagputol ng mga puno para pagtayuan ng pangsariling agenda. And sometimes, marami mga tao nagtatanong, kung talagang totoong may Diyos, bakit niya inaalaw to mga bagay na to? Di ba? Pero naisip na ba natin na tayo mismong mga tao ang sumisira sa napakagandang creation ng Panginoon? Pero ito yung good news. Sa kabila ng kasamaan ng mga tao, ang sabi ng Panginoon, for those who love Him, sa mga nagmamahal sa ating Panginoon, all things work together for the good. Di ba? Parang hirap niyang gagapin sa ating isip na for the good ng mga nagmamahal sa Panginoon. Yes, yun ang sabi sa Bible, yun ang pangako siya sa atin na kapag minamahal natin ang Panginoon, lahat ng mga bagay na nangyayari ay para yun sa ikabubuti natin. Sabi pa ng salita ng Panginoon, nothing can separate us from the love of God. Mga trahedya, kalamidad, kahit pasirain ng mga tao, ang daigdig, nothing can separate us from His love. Pero para lang yun sa mga tao na nagmamahal din sa Kanya. So ito ay invitation na mahalin natin ang Panginoon dahil pag dumating ang time talaga na gumuho ng mundo, ang tanging sasagipin ng Panginoon yung mga nagmahal lang din sa Kanya. To those who love God, nothing can separate us from His love. He is our Savior. Hindi siya yung Diyos na pabaya. Ayun, kagaya tayo, bara-bara tayo, di ba? Pero hindi siya yung Diyos na pabaya. Nangyayari yung mga bagay-bagay, alam na rin niya yung magiging dulo. He is still in control sa lahat ng mga nangyayari. Maaaring inaalaw niya yung mga negative na nangyayari sa buhay natin. But He knows. He is full of wisdom. He is faithful. And He loves us perfectly. May mga bagay na hindi talaga natin kontrolado. Tama. Pero tanungin natin yung sarili natin. Patuloy ba tayo nagtitiwala sa Panginoon during the time ng mga pangyayari na hindi na natin kontrolado? Pagulo na ng pagulo at pasama na ng pasama ang mundo. And kung hindi tayo kikilos, napalaganapin yung salita ng Panginoon, malaman ng lahat ng kung gaano kabuti at magtiwala ang lahat sa Diyos at umasa sa mga magagawa niya, maaaring bumagsak talaga ang mundo. Hindi naman yun nakakagulat dahil nakalagay naman siya sa Bible, diba? Actually, yun na nga inaantay natin mga naniniwala sa Kanya. Pero pag puro negative na lang yung nangyayari sa buhay natin or even sa mundo na ginagalawan natin, patuloy pa rin ba tayo nagtitiwala sa ating Panginoon? Nawa kahit nagkakagulo na, kahit hindi na natin maintindihan ng mga nangyayari, magkaroon pa rin tayo ng kapayapaan sa ating puso, knowing that God is in control, that He is sovereign, and He knows what He is doing. So, kung meron kang worries, kung meron kang doubts, kung meron kang fears, di ba? Surrender mo na lahat sa ating Panginoon. Lagi siyang nag-aantay sa atin. Inaantay ka niya na lumapit ka sa Kanya and isurrender natin ang ating buhay sa Kanya. I-entrust natin yung ating buhay, pagkatiwala natin sa Kanya ang lahat, and magkaroon nawa tayo ng kapayapaan, knowing that He is good and He is in control. Our God that we are worshiping and our God na sinasampalatayaan natin, He is a sovereign, powerful God. Sabi sa Bible, we walk by faith, not by sight. Ano man yung mga bagay na nakikita natin, patuloy tayong manampalataya that hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Love Him, put your faith in Him, believe in His Son, Jesus Christ, and you will be saved. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong ito.